Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang Panginoon Diyos dahil siya ay dakila sa ating buhay. Amen! Amen! Ayan po, tayo po'y magpuri at magpasalamat sa Panginoong Diyos at may galak sa ating puso. Come on! Come on, let's dance in the presence of the Lord! Come on, let's dance! Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. Oh Diyos, oh Diyos, muli po. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. Oh Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyo pagmamahal mo kapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Come on, isayaw natin yun sa Panginoong Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. Oh Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasan ang kahit na sino pa man. Marami kang higit pa sa iyo pagmamahal mo kapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasan ang kahit na sino pa man. Wala nang kang higit pa sa iyo pagmamahal mo mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Hallelujah! Come on! Give your praises! Hallelujah, Lord! We worship you, Jesus! We will dance in your presence! Come on! Salamat sa nagdaang taon, Panginoong Diyos! Dahil napakadakila ninyo sa aming buhay. Salamat, Panginoong Diyos! Kami ay aawit. Salamat sa nagdaang taon. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam! Mas mainam
Salamat! Salamat sa nagdaang taon, O Diyos. Salamat sa parating ngayon. Come on, let's declare, mainam! Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Walang pagkatakot sa Panginoon. Walang pagkatakot, walang pangangamba, pagkat kayo ang kasama. Come on, let's declare! Walang pagkatakot, walang pangangamba, taon ng pagpapala. Salamat! Salamat sa nagdaang taon. Come on, tumihig mo ang Panginoon Diyos. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam, mas mainam, mas mabuti. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Walang pagkatakot. Walang pagkatakot. Walang pangangamba. Pagkat kayo ang kasama. Yes, Lord. Walang pagkatakot. Walang pangangamba. Taon ng pagpapala. Come on, let's dance! Sayaw mo yan sa ating Panginoon Diyos. Yes, Lord, thank you for your presence right now, O God. Kami ay magsasaya. Kami ay iindak sa inyong presensya, Panginoon Diyos, dahil ikaw ay mabuti. Hallelujah! Come on, clap our hands to the Lord. Salamat! Yes, Lord. Salamat sa nagdaang taon. Come on, raise your hand and clap it to the Lord. Salamat sa parating ngayon. Mas mainam. Mas mainam. Mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa nagdaang taon, O Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat sa parating ngayon. Naman. Mas mainam, mas mabuti. Mas mainam, mas mabuti. Mas mainam, mas mabuti. Salamat sa inyo, Panginoon. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Come on, give your praise to the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. We will continue to worship. We will continue to pour our hearts to you, Jesus. Thank you for your love, your mercy, O God, in our life, all over the years of our life, Panginoon Diyos. Thank you sa pagtutuwid. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagsama sa amin sa buong taon ng aming buhay. And Lord, karapat-dapat lamang, Panginoon Diyos, na ika'y sambahin, Panginoon. Tunay na tapat ka at dakila sa aming buhay. Amen. Come on, let's declare na this 2025, this is the seasons of healing, seasons of restorations, and seasons of blessings of the Lord. Amen. This is the harvest time, diba? Binigay sa atin ng Panginoon Diyos. And give your heart to the Lord. This is the time na kailangan ibigay natin sa Panginoon Diyos yung buong buhay natin. Because kung wala siya sa ating buhay, wala tayong magagawa. Amen. Hallelujah. As we continue to praise and worship the Lord, come on,
Hayaan mong mangusap ang Panginoon Diyos sa inyong mga puso. Thank you, Jesus, for your Holy Spirit. Thank you, O God, for your presence right now, O Lord. Katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo, yung wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Panginoon Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo, Panginoon Diyos. Pag-ibig mo, yung wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pang sambay, iaalay.
pasalamatan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord with our hearts. Give our hands to the Lord. Give our worship to the Lord. Naawitan kita, Panginoon Diyos. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa aking awitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin, napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha'y luluwalhati ka. Ang iyong likha'y luluwalhati ka. Come on, creations of the Lord. Give your hands to the Lord. Napakabuti mo, likha na pagmamahal. Doon ngayon, kailan pa man, doon ngayon, kailan pa man, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah! Come on, give your praise in order to Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, yung malakas na palakpak pong ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Bless your name, Lord. Hallelujah. Can we all raise our hands to God? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless your name, Lord. Napakabuti mo, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. We are so thankful, O God, for this year, for the year 2024. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, God, Lord. We praise your name, O God. Hallelujah. The God of David, the God of Daniel, O God. The God of Abraham, thank you so much, O God. The God of Shadrach, Meshach, and Abednego. The God of Moses, Lord Jesus, we thank you, O God, for your life. Jesus Christ, you are the Son of the living God. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Thank you so much, O Lord. Thank you, Lord, for the year 2024. Maraming salamat, O Diyos, sa napakaraming bagay na tinuro mo sa amin. Maraming mga bagay, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon Diyos. Lord, hindi sapat ang mga ginagawa namin upang maibalik namin ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa iyo. And right now, O God, we are all here gathered together. Lord, we're all here to worship you, O God, in spirit and in truth. Lord, we are all here, Lord, to offer our lives as a living sacrifice, O God. Lord, you can see each and everyone's heart, O God, this morning. You can see our motive, O God, why we are all here. Lord, maraming pong salamat. Siyasatin mo ang puso ng bawat isa sa amin. You open, O God, our spiritual eyes, our spiritual ears, O God. You open our hearts, O God, so we may truly absorb, O God, the message, O God, that you would want to give to each and every one of us. Lord, maraming pong salamat. Ikaw po ang patuloy, O Diyos, na maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon Diyos. Pwede po ba natin bigyan muna ng malakas
Napalakpak ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Wala na bang ilalakas dyan? Yung mataas at malakas na palakpak. Hallelujah. Para sa ating dakilang Diyos. Praise God. Happy New Year! Ayan, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, Happy New Year! Ayan, happy. At isa pa, sabihin nyo nga malakas, Blessed New Year! Ayan, Blessed New Year, no? Sa bawat isa sa atin. And I believe lahat po tayo ay pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Amen? Lahat po ba tayo maganda ang gising? Amen. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Okay. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. So, in just a few days, 2024 will be a history. Right? So, in just a few days, 2024 will be history and 2025 will be upon us. Okay? At napakabuti ng Panginoon Diyos dahil maraming tao ang hindi na nakakaabot ng susunod pang taon, tama? Ng panibagong taon. And we praise the Lord for that. And whether we like it or not, time marches. And time marches on and the calendar changes. Nagbabago ang kalendaryo at sa ayaw at sa gusto natin, ang panahon ay tumatakbo. Ang oras ay lumalakad. But the Word of God remains the same. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. May tanong ako, would you like to be blessed this year, 2025? Say amen. Of course, who wouldn't? Diba? Sinong ayaw na hindi siya mapagpalang ngayong 2025? You would always tell the Lord and you would always tell each and everyone, I hope and pray to be blessed in the new year. All of us, of course, feel that way, which is why wini-wish natin at sinasabi natin sa kapwa natin, Blessed New Year. Amen? Tingnan mo nga no sinabi mong Blessed New Year, ngumiti ba yung katabi mo? Yeah, sabi na isa, hindi po. Blessed New Year, sabi niya, yes, of course, diba? Pag sinabing gano'n, oy, sister, brother, Blessed New Year. Parang ano yung sinasabi mo sa kanya? May the favor of God rest upon you all year long. Wow, sabi mo gano'n. Blessed New Year. Gano'n ang sinasabi mo sa kanya. Meron ba nagsabi dito na, of course, di mo naman sasabihin na, Lord, 2025, I really want my day, I really want my year to be miserable. Meron bang gano'n? Walang gano'n na nagre-request. Ibig sabihin, lahat tayo, gusto natin na mapagpala tayo. We all want to be blessed. Amen? We all want to be happy. Say amen. We all want to find fulfillment in what we do every day. Amen? So this time, alam ko makaka-relate ang bawat isa sa atin because right now and throughout history, life has been and filled with every kind of storms. Napakadami natin na bagyo ng mga pinagdaanan nitong taon na 2024, whether it's emotional, whether it's mental, medical, political, and even yung mismong storm, no? Yung bagyo. Nakita natin, people are out of control. Nakita natin, restless. The others are confused. At ito ang ibinigay sa atin, ng iba sa atin, 2024. And all of us, struggle tayo na maging kalmado. Ang iba siguro napakadami. Pag i-review mo, i-assess mo yung 2024 mo, ano ba nangyari sa akin noong January 2024? At paano ko ba siya tatapusin? Paano ko ba tinapos ang December 2024? Sige nga, balikan nga natin kung gaano naging mabuti ang Panginoon Diyos sa iyo with all the trials and problems that you had encountered. Kung babalikan mo lang, kasi ngayon nakakangiti ka eh. Pero noong 2023 December, hindi mo alam kung anong mangyayari papasok ng 2024. Pagpasok ng January 1, 2024, may umiiyak na. Pagdating ng February, may umiiyak. Merong walang trabaho, merong hindi alam kung ano ang gagawin. Pumasok na ang June 2024. Biglang nag-July, August, at hindi mo alam, December na.
Pinagpala ka pala ng Panginoon Diyos talaga. Palakpakan nga natin ang Lord. Noong December 25, 2024, nag-gather tayo, kanya-kanya tayo, bawat family na nalangin tayo. And sabi natin lagi, the reason why we're celebrating Christmas, because we really wanted to remember, di ba, that Jesus Christ is the reason for that season. Pero alam natin na ang Pasko, araw-araw, sa isang Kristiyano lagi, Pasko, right? And pag pupunta ka sa simbahan na malaki, sasabihin sa'yo lagi, peace be with you. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Ayan, peace be with you. So kung nagkaaway kayo kanina, kahapon, isang araw, ngayon, sinasabi sa'yo, peace be with you. Bukas ulit, susunod na Sunday ulit. Pag minsan may katabi ka, diba? Peace be with you. Pero nakalayo ka. Kasi bakit? Kasi lagi-lagi tayo nire-remind ng Lord that every day is Christmas. Every day is we really have to be what? We really have to forgive someone. So that's why it's so important that we remember Jesus said. Sabi na, peace, be still. Okay? Happy New Year. Okay? Ulitin nga natin yung ganda yun, ha? Peace, be still, Happy New Year. Ha? Palakpakan nga natin ang Panginoon Diyos. Mulit muli sasabihin sa atin, pumanatag ka. Sabi ng Diyos, mulit muli sasabihin sa iyo ng Diyos, we may not understand, we may not know what kind of 2025 we're going to have, but the Lord is telling you right now, peace, be still. Sa nakakatakot po na bagyo, siguro makikita nyo dyan sa picture, sa nakakatakot na bagyo na sinapit po ng mga disciples, especially doon po sa Sea of Galilee, which actually caused the disciples to fear for their lives. So, takot na takot. So, si Jesus, very calmly, very calmly and confidently, sinabi niya doon sa nangangalit, na lake, with those 3 words. Sabi lang niya, peace, be still. There are only 3 words na sinabi si Jesus Christ. Sabi niya, peace, be still. So He is assuring us that whatever storm we face, anumang klaseng bagyo ang ating mga haharapin, Jesus is the most powerful, He is the supreme, He is the omnipotent and sovereign God over everything. Amen. Walang makakatalo sa atin pong Panginoong Yesus. So ngayon, kung babalikan natin, what a year we all had. Sino magsasabi na pinagtagumpay siya ng Panginoon Diyos sa year 2024? Say amen. Amen. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. The Lord saved us all. Amen. Meron dito ng 2024, wala siyang trabaho, pero tinapos ng Diyos bago mag-end ng 2024, nagkatrabaho siya. 2024, pwedeng papasok, wala siyang pera, pero magtatapos ang 2024 na pinagpala siya. Amen? Meron na hindi buo ang kanyang pamilya, pero magtatapos ang 2024 na kinumpleto ng Diyos ang pamilya mo. Amen? So, and God is so good. The Lord has given us so much peace. Nagkaroon tayo ng napakalaki, na kapayapaan sa puso natin. The Lord calm us in so many ways. Amen? Peace be with you, peace be still. Amen. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon Diyos. Now, let's read. Okay? Ay, bumakas. Okay, basahin natin. Okay, sabi sa Mark chapter 4:35 to 41, on that day, when evening had come, He said to them, let us go across to the other side. Sabi ni Jesus yan. And leaving the crowd, they took Him with them in the boat, just as He was. And other boats were with Him. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But He was in the stern, asleep on the cushion. And they woke Him and said to Him, Teacher, do you not care that we are perishing? And He awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this, that even wind and sea obey Him? Tagalog. Sa araw na yon, nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat.
Kaya nga, nang napauwi na nila ang napakaraming tao, sumakay sila sa bangka na kinalululanan ni Jesus. Ngunit may kasabay siyang ibang maliliit na bangka. At dumating ang malakas na bagyo. Sinasalpok ng mga alon ng bangka na pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa'yo na tayo ay mapahamak? Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, pumanatag ka. At sinabi niya sa alon, pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo lubhang natakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? Nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa't isa, sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. If I'm going to ask you, whose idea was it to get into the boat in the first place? Kaninong idea? No, kaninong idea yung sabihin na sumakay kayo sa akin sa bangka. Sumama kayo. Right? So, tatanungin natin yan. Of course, the answer is very plain. Makita natin, sabi dito sa story, when evening came at the end of a long day of ministry, nakita natin na ito pong si Jesus and even His disciples, pagod na pagod sila. Mga nararanasan niya ng mga nagba-Bible study, diba? Yung mga nagsashare ka, tapos may feeding program. Ay, nakapagod na pagod. Tapos nagbahay-bahay. Diba? Pagod na pagod. And he had to spend hours ministering to the needs of people. And after giving and giving and giving of themselves for the needs of others, si Jesus, nakita naman natin, diba? Sabi dito kanina, let us go across the other side. So tawid tayo, sabi niya, hali kayo. Pero nakita natin, no doubt, na yung mga disciples, they were glad to hear that word because they were very tired. Kaya nung sinabi ni Jesus na, tara, sinabi talaga ni Jesus, tara. Sabi ni Jesus, sakay na. Parang super ferry, ano? So parang gano'n, sakay na, sakay na sa boat. Siguro sabi ng mga disciples, ay, naku, thank you Lord, makakapagpahinga na rin, di ba? Kasi kakapagod yun eh. Sabi ng Mark 4, 1-2, I have here, sabi na, that such a large crowd gathered to hear Jesus teach that he had to get in a boat and teach them while they pressed to the edge of the water. So it had been like that everywhere they went, sinusundan sila ng crowds. No, sinusundan sila kasi gusto marinig yung salita ng Panginoon Diyos. Yung mga may sakit, gusto nila na mapagaling sila ni Jesus. At yung mga confused, gusto nila na magkaroon sila ng pag-asa. So kaya kahit nasan si Jesus, on and on they came, day after day, they really wanted to see Jesus. So desperately gusto nilang makalapit sa Panginoong Jesus. Ganoon yung mga tao, ganoon nila na nakikita si Jesus, na importante si Jesus sa kanila. At gagawin nila ang lahat, basta makalapit lamang sila sa Panginoong Jesus. And serving others takes a lot, a toil on the spirit. Nakakapagod siya. Okay, so sino po sa atin yung pagod na pagod sa gabi? Yung parang yung buong maghapon mo, sige nga, recall, i-assess mo yung 2024 mo. Yung parang pagod na pagod ka, diba? Yung ang dami mo, parang ikaw personally, from phone calls and yung meetings mo, and a day spent solving difficult problems, and trying to untangle the problems of others na parang gusto mo na lang matulog. Naalala ko, sinasabi sa akin ni Pastor John, sabihin ko, Han, kakain na. Sabihin niya, mas masarap matulog kesa kumain. Tama, dumating na ba tayo sa gano'n na parang mas masarap matulog kesa kumain. So I'm sure, yung mga disciples na nandyan sa screen na yan, of course, pagod na pagod yan. And no doubt na yung disciples, they were all glad to hear that they were going to go to the other side of the lake. At gustong-gusto nila na magpahinga. And kung mapapansin nyo po dyan, several of them, mangingisda. Tama? At of course, alam nila kapag ang sky, ang ulap, walang ulan yan, walang bagyo yan. Ibig sabihin yung mga mangingisda, alam na nila dahil daan-daan sila dyan sa Sea of Galilee. So, ang ganda ng sky, sure sila na makapagpapahinga sila. And I'm sure they have experienced
the journey themselves. Mangingisda sila, nadadaanan nila yan, and looking forward a few hours ng pagpapahinga nila, nagulat sila that doon sa western shore, the lake was so calm, at nakita naman natin si Jesus, he decided to go to sleep, right? In the stern, malalim, no, ang kanyang pagkakatulog. And of course, may unan pa, ha? Ibig sabihin, payapa. Talagang payapa, naka-ready. Okay, suddenly, nagulat na lang na biglang there was this storm, no? A great storm. The storm arose and then yung wind, halos masisira niya yung bangka. At makita naman natin, pumapasok na yung tubig at unti-unti po na lumulubog ang bangka. Siguro kung tayo ganito, loob ng 2024, ang dami nating pagsubok na pinagdaanan. Say amen. May nakakaiyak, may nakakatakot. Right? At parang feeling mo, hindi ka makakasurvive. Sasabihin mo ganito. Sasabihin mo siguro, Lord, don't you care? Ang dami kong pinagdaanan. You know, the disciples, ang ginawa nila, ginigising nila si Jesus. So they woke Jesus up and asking him the question that to us, it may seem para siyang impertinent. Parang tanong ng walang pakialam. Pero ito kasi yung mga tanong in moments of desperation. Right, Lord? Don't you care? Wala ka bang pakialam, Lord? Lord, mapapahamak na yung anak mo. Lord, mapapahamak ako. Lord, mapapahamak tayo. Parang tayo po, ang dami-dami po nating pinagdaanan this year, 2024. Parang tatanungin mo, Lord, wala ka bang pakialam, Panginoon Diyos? My child is sick. Lord, wala ka bang care na yung marriage namin? Lord, it will fall apart. Panginoon Diyos, yung mga friends ko, iniwanan ako. Wala akong pera. Ang daming tanong. Lord, mag-isa ako eh. Hindi mo ba nakikita, Panginoon Diyos? Lord, gusto ko na mag-give up. Here's too many questions, 2024. Lord, namatay ang asawa ko. Panginoon Diyos, wala akong trabaho. Imagine that. Ang dami mo, kung babalikan mo, kung titignan mo yan, we have asked the Lord all the questions, maybe in a million ways, in a million times. Ang dami-dami mo na tinanong, but we never question the Lord's compassion. Ni hindi mo natanong sa sarili mo kung gaano yung habag ng Diyos sa'yo. Hindi mo natanong sa sarili mo na sa lahat ng mga pinagdaanan mo, hindi nagkulang ang Diyos ng kanyang habag, hindi nagkulang ang Diyos ng pagmamahal niya sa iyo, pag-unawa niya sa iyo, at pagliligtas niya sa iyo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? When He awoke, nung nagising si Jesus, Jesus spoke 3 words. Peace, be still. Nung dumadaan ka sa ganitong problema, may sakit ang anak mo, wala kang trabaho, iniwan ka ng mga kaibigan mo, wala kang pera, masisira ang iyong marriage. Sabi mo, Lord Jesus, don't you care? Ano ang sinabi ng Lord? The Lord has given you 3 words this year. Peace, be still. Binigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon Diyos despite ang dami na pinagdaanan mo. At I find it so encouraging, dun sinabi ng word kanina, that Jesus rebuked the storm. Nirebuke ni Jesus yung bagyo, right? Not the terrified disciples. Hindi niya sinabi, kayo nga mga disipulo kayo, natatakot kayo, tumigil kayo. Hindi yung mga disciples. Ang pinatigil ng Diyos ang bagyo, right? The Lord is so good. To them, He simply said, why are you so afraid? Right? Have you still no faith? Ito yung mga lessons na nakita ko dito habang binabasa ko yan. The disciples, they were so afraid. Takot sila because they were men who were used to being in control of their lives. Natatakot sila kasi alam nila na sila yung nagmamanage ng buhay nila. They knew how to handle hard situations. Yung mga disciples, hindi yan mahinang klaseng tao. Ibig sabihin, walang mahina sa kanila. Ibig sabihin, pero tingnan niyo yung mga disciples, when their lives have been placed, when their lives have been put in a life-threatening situation beyond their control, their faith turned into fear. Bakit kaya?
Bakit kaya? Sabi ni Jesus, have you still no faith? Ang dami ko nang ginawa sa iyo ah. Ang dami ng mga pagkakataon na niligtas kita. Ang dami ko nang ipinakita sa iyo. Ang dami ko nang ipinaranas na pagliligtas sa iyo. The answer is, maybe right now you would tell me, pag tinanong kita, have you still no faith? Yes. No. Maybe. They have faith in Jesus. They truly believed in Him. Ikaw, meron kang pananampalataya sa Diyos. Yes, naniniwala ka sa Panginoon Diyos. But your faith, their faith, though real, was not yet full grown. May pananampalataya ka pero hindi lumago ang iyong pananampalataya sa Diyos. And how do you get that faith that enables you to survive the storms of life? The only answer I know is to get in the boat. Ang alam ko lang, kailangan sumakay ka sa bangka with Jesus. And you have to ride with Him wherever He wants to go. Amen? The only answer is that kailangan mong sumakay sa bangka kasama si Jesus. Amen? And you have to ride with Him wherever He wants to go. I have here, hindi mo alam, sinasabi ng Lord sa'yo, Lord, sa dami nitong mga pagsubok na aking mga pinagdaanan, na sinasabi ko sa sarili ko na, Lord Jesus, don't you care? Lord, hindi mo ba nakikita, Panginoon Diyos? Mapapahamak ang iyong mga anak. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus? Why are you so afraid? Have you still no faith? Kasama mo ko. Katabi kita, nandyan ako sa iyo, kasama kita. Hindi kita iniwan, ni hindi kita pinabayaan. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? What a year 2024 we all had. And sabi dito, where there are no storms, there is no danger. Sasabihin mo, sana wala na ng bagyo. Kaso, when there are no storms, there is no danger. When there is no danger, there is no fear. When there is no fear, there is no testing. When there is no testing, there is no learning. And when there is no learning, there is no growing. And when there is no growing, there is no faith. Whatever storms na pinagdaraanan natin sa mga oras na to, you need it for you to grow. Yung mga pagsubok na mga pinagdaraanan natin, kailangan mo siya. Bakit hindi mo kasama ang pamilya mo ngayong araw ng Pasko? Bakit kailangan mo dumanas na wala kang pera? Bakit kailangan mo dumanas na kailangan malugi yung negosyo na meron ka? Bakit kailangan iwanan ka ng pamilya mo? Bakit? When there is no growing, there is no faith. You know, I'm gonna give you a shorthand version of this. When there are no storms, there is no faith. So meaning, walang bagyo, walang pananampalataya. No storms, no faith. Few storms, a little faith. Many storms, much faith. So habang dumadanas tayo ng maraming ng mga pagsubok, kailangan natin ng mas madaming pananampalataya. Kanino? Sa Panginoong Jesus. Amen? There are no shortcuts. So, ibig sabihin, it is for all of us who follow Jesus Christ. Amen? There are no shortcuts along the pathway of spiritual growth. Kung gusto mong lumago ang iyong pananampalataya, walang shortcut. Dadaanan natin ang pagtuturo ng Diyos. Makakasiguro ba tayo na maganda ang takbo ng 2025? Makakasiguro na ka ba? Makakasiguro ka ba? Malalaman mo ba na ang lahat ng mangyayari sa pagpasok ng 2025, nasa kamay ng Diyos ang lahat, and we cannot brag anything from God. You cannot tell everyone, sa isang taon mas mayaman ako, sa isang taon kompleto ang pamilya ko, sa isang taon ganito ang mangyayari sa akin. Without the Lord Jesus Christ, you cannot brag anything. Nasa kamay ng Panginoong Jesus ang ikagaganda ng taon mo at ng taon ko. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon Diyos. The storms of life are not a detour. Hindi siya paikot-ikot. They are not a mistake. They are not a trick. Hindi trap.
Yung mga storms, they are not sent to cause to destroy you. Hindi siya dinala, hindi dumadanas tayo ng mga bagyo para sirain tayo. Your storms are sent by God to cause you to reach the end of yourself, so that you will cry out to the Lord in utter desperation. Yung alam mo na wala ka ng ibang pagkakatiwalaan kung hindi ang Panginoon Diyos. You would say, don't you care, Lord, that I am perishing? Lord, wala ka bang pake na mapapahamak ang anak mo? And in that very moment, sasabihin mo siguro sa sarili mo, Panginoon Diyos, yung problema ito na, Lord, wala na akong mapupuntahan. Lord, papasok na yung tubig sa bangka. Lord, lulubog na, hindi ko kaya. Ano sabi ng Lord sa'yo? Peace be still. Whatever problems na meron kang problema na hindi mo alam na masusolusyonan mo yan. Sabi ng Lord, there are only 3 words He gave. Peace be still. Pumanatag ka. Ang kapayapaan ay patuloy na makakamtan ng isang tao. Naniniwala ba tayo na ang kapayapaan ay hindi para sa lahat? Ang kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Not everyone has peace in their lives. And it is only through the power of the Holy Spirit. You can only have this peace if you have accepted Jesus as your personal Lord and Savior. Yung may Jesus lang sa puso niya ang may kapayapaan. Without Jesus, there is no peace. Without Jesus, there is no Holy Spirit. Amen? Because the moment you have Jesus, you have the Holy Spirit. And the Holy Spirit has its fruit. And that's one of those ay yung peace. Amen? So, napakabuti po ng Panginoon Diyos. Ang tanong ko ngayon, gaano ba pinagkakatiwalaan ng Diyos? Gaano ba kahalaga ang Diyos sa iyo? Gaano kahalaga ang devotions sa iyo? Yung prayer, gaano ba yan kahalaga sa iyo? Gaano sila kaimportante sa iyo para makatawid ka sa taong 2024? Are you going to rely or going to rely on yourselves? Or this 2025, you're gonna tell the Lord, Lord, I cannot do this alone. Kailangan ko maging seryoso sa devotions ko. Kailangan ko maging seryoso sa aking pananalangin. Kailangan ko, Lord, na hindi ako mag-lean sa sarili kong kakayanan. Lord, lahat ng bagay mawawala. Tulungan mo ko, Panginoon Diyos, na sa pagpasok ng 2025, kayanin ko to. Makakaya ko to kasi kasama kita. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. You know, para hindi natin ma-miss yung point, para hindi tayo mawala sa takbuhan, let me repeat it one more time. Who told the disciples? Sino ang nagsabi sa disciples to get in the boat in the first place? Si Jesus. Right? Sino ang nagsabi sa kanila na sumakay kayo sa bangka? The answer is Jesus. It was His idea all along. Idea ni Jesus na sumakay kayo sa bangka. Did He know about the storm in advance? Of course. Si Jesus siya right? And despite na ganoon, Jesus told them to get in the boat anyway, right? Did He warn them in advance? No. Nag-warn ba si Jesus na, sakay na kasi mamaya may bagyo, humanda kayo? Walang gano'n na sinabi si Jesus. Why? Because that would have nurtured, that would have even ruined the lesson they needed to learn. Merong ituturo ang Diyos. Right? Natutulog nga si Jesus, may unan pa Right? May unan pa. Right? So tayong lahat po, we all have moments. Most of us have many of them when we feel na mag-isa na lang tayo. Right? Yung akala mo iniwan ka ng mga tao sa paligid mo, yung feeling mo hindi napapansin, yung mga ginagawa mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kamag-anak mo, sa katrabaho mo, yung feeling mo ganun. And in those moments, we have to make a choice. In those moments, we have a choice to make. Right? I do not believe we can manipulate God. Hindi natin kayang ma-manipulate ang Diyos para ma-avoid yung mga bagyo ng buhay natin. Lord,
Alam mo naman lalaman naman ako di ba? Close tayo. Lord yung mga storms na yan, sa kabila mo na lang padaan, wag na sa akin. Alam nyo naman, Monday pala, nagpipray na ako sa iyo. Tapos Tuesday, may Bible study ako. Wednesday, may prayer meeting. Thursday, may cell group ako. Friday, alam mo na Lord. Yung mga hindi nila nagba-Bible study, padaanin nyo doon. You cannot manipulate God. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos kasi ang dami-dami ko na ginagawa sa iyo, Lord. Ang bait-bait ko. Tapos hindi ako nagmumura. Di na ako nagsisigarilyo. Di na ako nag-a-addict. Lord, marami na ako. Nagpapakabait na ako. Lord, yung mga bagyo, padaanin mo sa iba. You cannot manipulate God. You cannot manipulate God into avoiding those storms. Hindi pwede. Or somehow, making them suddenly appear. Yung biglang mawawala yung mga bagyo ng buhay mo. Walang ganon. Remember this, Jesus is the Lord of the winds and the waves. Amen? Si Jesus, ang Lord ng mga winds and waves. Amen? So, when He calls us, we get into the boat. Sabi ng Lord, tara, sakay. Tara, sakay. Sabi ni Jesus. So parang cool, wow, sama tayo kay Jesus. When the storm comes, anong gagawin ng isang mananampalataya? We cry out to Him. May bagyo ang buhay, anong gagawin? Lord, tulungan mo ko in the mighty name of Jesus. Lord, I cannot do this alone. Kaya natin to, Lord Jesus. When He awakes, He calms the storm. Kinakalma ng Diyos ang bagyo. Tama? And when the storm is over, our faith is stronger. Amen? When the storm is over, our faith is stronger. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. There are only two scriptures. I'm going to give you two simple yet profound ways to experience the peace of God. Okay po, amid trials. Number 1, step 1, fix your mind on God. Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. The first step in experiencing the peace of God during the storms of life is to fix our minds on God. Wala nang iba. Mahirap ang takbuhin, walang trabaho, mahina ang kota, walang benta. Fix your eyes. Fix your mind on God. Amen? Sabi po ng Isaiah 26:3, yan ang sinabi niya, God gives peace. Sabi dyan, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. So God gives peace to those whose minds are stayed on Him. In other words, peace comes when we remember God. Nagkakaroon ng kapayapaan ng isang tao kapag naaalala natin ang Diyos, lagi natin inuuna ang Panginoon Diyos. So you have to fix your mind on God. Sabi ng Scripture, God is always faithful to us. Amen? He never leaves us, never forsakes us. He never abandons us. Amen? He is always with us. Kahit anong ginagawa mo, matutulog ka pa lang, kasama mo ang Panginoon Diyos. Pagbangon mo, kasama mo ang Panginoon Diyos. Maglalakad ka, kasama mo ang Diyos. Maghuhugas ka ng pinggan. Lahat ng ginagawa mo, kasama natin ang Panginoon Diyos, even when we are going through the storms of life. Kahit na may bagyo pa yan, kasama natin ang Panginoon Diyos because God is so faithful. He will bring us through to the other side. Amen? Praise God. God has promised to always do good to us. Gagawa ang Diyos lagi ng mabuti para sa kanyang mga anak. Amen? Sabi po ng Romans, chapter 8, 38 to 39, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell, can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus, our Lord. Amen? So if you want to experience peace,
we must actively call this thing to mind. We must fix our mind firmly on God's good character and unshakable promises. Amen? Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon Diyos. When we do that, we will all experience peace. Amen? Focus tayo sa Panginoon Diyos. Amen? Number 2, prayer and supplication. Ito yung sinasabi ko kanina. Pagpasok kaya ng 2025, sasabihin mo na sa puso't kaluluwa mo, sa puso't isipan mo, Lord, mananalangin na talaga ako. Promise. Peace, Lord, peace. Lord, ang dami kong ginawa kasalanan sa iyo. 2024, Lord, peace, peace. Lord, peace be with you. Sabi ng Lord, peace. Peace be still. Ano sabi ng Lord? Lord, alam mo naman, ang dami kong mga pinagdaanan. Kaya nga, eto nga ang gagawin natin, 2025. Philippians 4:6-7. Bakit kaya? Anong mangyayari? Sabi ng Lord, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests, ibig sabihin, madami kang request. Let your requests be made known to God, and ang pinakamaganda, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Amen? So napakaganda. The second step to experience God's peace in the midst of trials and troubles is to constantly be in prayer before God. We really have to pray. Wala ka nang magagawa. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong manalangin. Kailangan mo talaga. Huwag ka talagang magyabang. Wala ka iyayabang sa Diyos. Wala tayong iyayabang sa Panginoon Diyos. Prayer and supplication. Amen? Whenever we experience the slightest bit of anxiety or worry, that should be a signal. Pag medyo nag-aalala ka na, parang medyo nag-aalala ka, yun nga, nagwo-worry ka, or feeling mo parang dinadapuan ka ng anxiety, that should be a signal for us to run to God in prayer and supplication. Amen? Pag medyo alam mo na nangihina ka, signal yon. Teka muna, parang nayayabangan na yata ako. Teka muna, para umaangat yung paa sa lupa. Teka lang muna. Signal. Okay? It is actually a signal for us to run to God in prayer and supplication. Hindi mo kaya ang anumang bagay kung malayo tayo sa Panginoon Diyos. God is our Almighty. He is loving. Amen? Naniniwala ba tayo? God is our Almighty. God is so loving. God is so gracious. God is so powerful. Amen? He is a powerful Father. Alam niyo, siguro ito, nakaka 3 days na yata kami. Sa bahay namin, wala kaming pinapanood kung hindi Superbook. Oo, Superbook. Kaya kanina pagkagising, sabi ko sa mga anak namin, Graciela, Lely, gising na. Ang pinakabida sa Superbook, si Jesus. Come on. Magpupuri tayo kay Jesus. You know, ang ganda, na habang nagbabasa ka, hindi ka nakababasa, nanonood ka, naalala mo yung kabutihan ng Panginoon Diyos. Grabe. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, si David, si Daniel, wow, si Elijah, si Elisha. Parang maisip mo, pongka. Tapos ngayon, nagpapasalamat tayo sa Lord. Lord, yung Diyos na pinaglingkuran ng kanyang mga alagad, yun din ang Diyos na pinaglilingkuran natin at sinasamba ngayon. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Wow, the God of miracles. Hallelujah. Praise God. He is the one who controls all things. Lahat ng mga hindi natin kayang i-control, bigay natin sa Diyos. Amen? He is the one who controls all things. He is the one who rules over the universe. He wants us to cast all our cares upon Him because He cares for us. Amen? Praise God. Alam niyo po, the simple truth is that we are not strong enough to bear all the burdens. Hindi natin kaya. Amen? We need God Himself to bear our burdens for us. And we must cast our burdens upon God through prayer and supplication. Amen? Sabi po ng 1 Peter 5:6-7, lahat ng mga anak ng Panginoon Diyos, lahat tayo na kumikilala sa Panginoong Jesus, humble yourselves under the mighty power of God. And at the right time, He will lift you up in honor. In honor.
Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Amen. Hindi natin alam ang pagdaraanan natin ng 2025. But the Lord gave us already His word. Hover yourselves under the mighty power of God. Hindi mo makakaya na harapin ang 2025 apart from God. Sabi ng Lord, and at the right time, He will lift you up in honor. Lahat ng worries, hindi mo alam kung anong worries ang pagdadaanan mo. Hindi mo alam kung ano yung mga pwede mong pagdaanan. But sabi ng Lord, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Amen? So if we want to experience peace, we must cast all our anxieties upon the Lord. We must run to glorious, mighty, strong God and give Him the burdens that we can't bear. Amen? So, alam niyo po, nag-assess ako. In-assess ko yung aking 2024. Before the end of the year, si Graciela po, Graciela has been confined. She had been confined in the hospital. But thanks be to God, the Lord healed her. Our whole family, we had a fever before Christmas, but then again, God healed us all. Pero pag tinignan ko, sabi ko, nagkasakit ba kami sa buong isang taon? Kasi parang kailangan mo siyang i-assess parang 2024, napakabuti ng Diyos sa amin So, buntot ng 2024, pinaranas tayo yung weather condition, may ubo, sipon, ganyan. Tapos sabi ko, ano kaya yung mga binigay ng Lord sa akin? Am I really deserving to receive all these blessings? Sabi ko, binigay pala sa family namin, that from Abiatar Builders Corporation. We were able to register the SBP Construction Corporation. And then this year, the Lord gave SBP Construction Corporation new projects. And the Holy Deliverance Institute successfully passed the auditing for 2024, of course, given by TESDA. And the Lord also gave us an approval of additional course for events management NC3. The opening of the Holy Bread Bake Shop. What else? Holy Deliverance Great Commission Church. The Lord gave us additional leaders, para makapag-win ng mas maraming kaluluwa. At hindi lang yun. The Lord blessed me with doctoral degree. That helped me, the two institutions, to upgrade the school's educational status. May isip ko, ang daming blessings, ang dami ding mga pagsubok. Kasi bago mo magawa lahat yun, may mga dinaanan ka din ng mga pagsubok. Ang tanong ko sa'yo, ikaw, ano yung mga bagyo na pinagdaanan mo at ano din naman yung mga bagay na napagtagumpayan mo kasama ang Diyos ng 2024 at sa susunod pang taon? Can you assess? Napakabuti ng Diyos sa'yo. Umiiyak ka lang pagpasok ng January 2024. Ngayon patawa-tawa ka. Pangiti-ngiti ka kasi ang daming mga blessings na binigay ng Diyos sa'yo. Noong 2023, hindi mo alam na makakasama mo yung anak mo. Pero 2024, sinurprise ka ng Diyos. Tinapos mo ang taon 2024. Kasama mo ang mga anak mo na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Amen? Wala kang trabaho. May trabaho ka bago matapos ang taon. Papasok ng 2024, wala. Pero ngayon, papasok ang 2025. Alam mo kaya kung ano yung bukas na meron ka? Alam ba natin kung anong taon na naghihintay meron tayo? We really have to give everything in God's hands. Tanong ko ngayon, are you in a storm at this very moment? Sa oras ba na to, may bagyo ba na kinahaharap ang buhay mo? Tandaan mo, the Lord does not intend to hurt you, even though you feel like screaming because of too much pain. Kahit gusto mo nang sumigaw, hindi gustong iparana sa'yo, ayaw iparana sa'yo ng Panginoon Diyos yung mga bagay na yan. Dahil bakit? Hindi ka nag-iisa. Amen? You really have to fear not. The master of the sea is by your side. Amen? The master of the sea is by your side. When the time has come, He will say,
Peace be still. Amen. What a Christ we serve. Even the winds and even the waves obey Him. Kahit ang hangin at alon ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya huwag kang matatakot. Just believe in the power of the Lord Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Do you know Jesus Christ? Kilala ba natin ang Panginoong Hesus? Say amen. Have you put your trust in Him? The Lord Jesus Christ, He is good yesterday. He was good yesterday. He's good today. And He will be good for all the tomorrows. Amen. Balakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. You know, whatever happens to you, whatever happens to me, we will all be in good hands if we are in the hands of the Lord. Amen. Because in His hands, it is the Lord Jesus Christ who ruled the world. Amen. Let us all give our lives in His hands and we will never be disappointed. Amen. Praise the Lord. Be still. Peace be still. Happy New Year. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Can we all stand? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo, Panginoon Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Can you please raise your hands to God? Napakadakila mo, Panginoon Diyos. Niligtas mo ang bawat isa sa amin sa karamdaman. Ni-rescue mo kami sa kahirapan at kahihiyan. Thank you, Lord, sa kapayapaan. At patuloy mo na sinasabi sa bawat isa sa amin, peace be still. Papanatag kami, Panginoon, because of you. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord Jesus. Holy Spirit, we look toward you, O God. Wala kaming iba, Panginoon Diyos, natitignan kung hindi Ikaw lamang, Lord. You are our hope. You are our peace, O God. You are our comfort, O God, in this new year, 2025. Lord, as we enter, O God, into the unknown of the coming year, in Jesus' name, Lord, we ask for your guidance, O God, and wisdom. Lord, hindi namin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa taong 2025. Pero Lord, maraming salamat sa pamilya na buo na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon Diyos, sa amin. Lord, we know that we are in good hands, so God, because of you, Lord, in Jesus' name. Maraming salamat, Lord, sa kapayapaan. Lord, katulad ng iyong pangako sa amin, Panginoon, peace be still to each and every one of us in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, ang negosyo ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang relationship, O God, ng bawat isa sa amin, lalo't higit, O God, relationship namin sa inyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na lumalim ang pananampalataya, Panginoon Diyos, ng bawat isa sa amin. At anumang bagyo, Panginoon, hindi kami matatakot sapagkat alam namin na kasama ka namin, Panginoong Jesus. Lord, we thank you, we honor you, Lord, and a blessed new year, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for being with us all. In Jesus' name we pray. Everybody say amen and amen. Tayo po'y umawit sa Panginoon Diyos. Suliranin man. Hallelujah. Suliranin man ay dumating, Panginoon Diyos. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan sa
lahat. Ayan, ito na napakabuti ng Lord, ano? At pagpapaalala sa atin na talagang anuman daw yung bagyo, may kapayapaan, ano, kapag merong tayong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, handa na po ba ang lahat? Excited po ba ang bawat isa para salubungin yung bagong taon? Sabi nga, taon ng pagpapala. Sabi nga is mas mabuti, ano, mas mainam kaysa doon sa nagdaang taon. Kung paano tayo pinagpapala o pinagpala ng Lord nitong nagdaang taon, mas maraming pagpapala ang ibibigay sa atin ng Lord. Amen? At iyon ang may dapat meron tayong gagawin. Ano? May susi kung paano tayo pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na alam natin bakit tayo nagbibigay sa ubasan ng Lord. Kaya nga, yung sa ibang simbahan talagang hindi po pinag-uusapan ng ang ganito dahil nga parang ang feeling nila na misinterpret ng iba, no? Pero sa atin, marami na tayong na salita ng Lord na napag-usapan kung bakit kailangan natin at kung bakit mahalaga yung pagbabalik natin ng ating mga ikapu at handog. Tatlo lang po itong rason na to. Una po, God commands us to do so. Amen? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ang nagsabi o yung mga pastors lang po ba ang nagsabi sa atin na kailangan magbigay, magbigay, magbigay? Di ba wala naman pong ganun? Ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin. Kasi ang gusto ng Panginoon, dahil marami na, sabi ko nga, ang dami ng scriptures, ilang taon na tayo sa simbahan na ito or sa mga gawain na patungkol sa ating Panginoon na talagang marami ng salita niya na ibinigay sa atin. Sabi ng Deuteronomy chapter 14 verse 22, sabi po, "Be sure to set aside a tenth of all your fields produce each." Sabi dito sa Tagalog, kukunan ninyo ng 10 bahagi ang inyong mga ani taon-taon. So lahat po tayo, no, ang gusto ng Lord po sa bawat sa atin talagang iset aside natin ano yung para sa Kanya or para magamit sa ubasan ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagtuturo po sa atin. Ano po kung paano dahil talaga namang alam na natin, una na siyang nagbigay sa atin. Amen po? Marami, sabi nga, hindi natin deserve ang mga pagpapala na ngayon. Meron tayo, pero ang Diyos ba nagdamot sa atin? Hindi kailanman nagdamot ang ating Panginoon. Kaya sa atin, at sa panahon natin ngayon, sabi, ano ba yung mga ipagkakaloob natin sa Kanya, no? Yung sa mga may trabaho, syempre alam naman natin, ano yung na-produce natin itong buong taon na to. Talagang pagdating in terms of na sa work natin, money talaga, yun talaga. Sobra-sobra pa nga, no? May 13-month pay pa. Bukod pa doon sa ibang mga bonuses, Kaya ganoon, kabuti yung Diyos natin. Biro nyo, hindi naman natin deserve yun. Pabanjing-banjing nga iba sa work eh. Pero pagka December, excited. Kasi bakit? May mid-year bonus na, may 13-month pay pa. Ganon yung magpala ang tao, no? Masaya tayo doon. What more kung yung Diyos ang magpapala sa bawat sa atin. Kaya sa atin, tinuturuan tayo ng Lord na talaga i-set aside, ano daw man yung na-produce natin, para ibalik natin sa ubasan ng ating Panginoon. Pangalawa, tithing shows your love for God. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? O mas mahal natin yung pera natin? Dahil sabi nga, dugot pawis ko to eh. Tapos ganun-ganun na lang ibibigay. Pero sabi nga po, dapat mas mahal natin yung Diyos kaysa doon sa pera na meron tayo. Kasi bakit? Alam naman natin na yung pera natin galing talaga sa Lord. Yun yung katotohanan. Wala tayo kung wala ang ating Panginoon. Kaya sa atin po, ito yung sabi nga is yung pagtatayt natin, ito po yung pagpapakita natin kung gaano tayo talagang nagbibigay nung heart natin para sa Lord na hindi natin inaangkin anuman yung sa atin. Anuman yung ibinigay. Sabi nga, binigay mo na sa akin, babawiin mo pa. Walang ganon, Sa Panginoon, pag kilala mo ang Lord, talagang alam mo na kailangan mo talaga na magbalik. Dahil ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. Kaya sa atin, ang pagpapakita natin ng pagbabalik ng ikapo sa atin is pagpapakita ng pagmamahal natin. Na tayo dumidepende talaga doon sa kakayahan ng Lord, hindi doon sa kaya nating gawin para sa buhay natin. Talagang 10%, malaki talaga yon kung iisipin mo, sa mga sakto lang yung kinikita. Pero yung 10% na yon, imagine mo naman yung 90% na naiwan sa'yo, mas malaki.
Di po ba? At saka kung ikaw ay dumedepende sa Lord, mas higit pa nga doon ang dapat natin ibigay sa Lord. Dahil alam natin, kayang ibigay ng Lord lahat ng pangangailangan natin. And last po, no, sabi, tithing grows trust in God. Naniniwala po ba tayo doon? At sa pagbabalik lang natin, biro nyo, ibinalik mo lang, hindi naman sa'yo. Pero pagpapakita daw ito ng yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Talagang mag-grow kasi bakit? Katulad ng sabi ko kanina, dumidepende na tayo. Hindi sa kakayahan natin, hindi sa masasweldo natin, hindi sa makukuha natin, kundi dumidepende tayo doon sa Diyos ng mga Diyos. May-ari ng langit at lupa. Yun yung nagagawa sa atin. Kung bakit natin ginagawa ito. Hindi lang dahil para masustentuhan ang mga pangangailangan ng simbahan, kundi para po talaga ito. Unang nagbe-benefits po nito, tayo mismo. Kaya wag po tayong maging madamot kung tayo po ay naging masagana ng 2024 sa ating po pagbibigay sa Panginoon, siguro, yung 2025 po natin, mas maina, mas mabuti. Amen po? Amen po ba? Sige nga po, tayo po muna ay tumayo para po sa ating pasasalamat sa ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng Lord dahil sa pagbibigay natin, nagbibigay ito ng koneksyon sa buhay natin sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Sige po, let's pray. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat. Tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Alam namin, Panginoon, na napakarami. Panginoon, kung i-assess namin itong taon ng 2024, napakarami, Lord, na pagpapala na ibinigay mo sa bawat isa sa amin mula doon sa material na bagay namin hanggang doon sa physical na estado ng buhay ng bawat isa, Lord, na hindi kami nagkakasakit. Lord, salamat. Dahil alam namin, Panginoon, lahat ng ito, hindi ito mangyayari sa amin kung wala ka sa buhay namin. Kaya Panginoon, muli na dito kami, Panginoon, upang magbalik, Panginoon, ng bawat handog ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, nawa sa pamamagitan nito, Panginoon, tunay, O God, na mas lalong lumalim yung pananampalataya namin sa iyo. Talagang mag-step out kami, Panginoon, sa faith na meron kami, O Lord. Dahil talagang sa pamamagitan ng pagbibigay nito, Lord, pagpapakita, Panginoon, na yung pananampalataya namin, Lord, hindi nakadepende, Lord, sa mga trabaho, sa negosyo na meron kami, kundi talagang nakadepende kami sa iyo, Lord. Dahil alam namin, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang kayang makagawa, Lord, ng mga bagay, Panginoon, na tinatamasa namin, Lord. Kaya, Panginoon, maraming salamat. At ngayong oras na to, Lord, sa aming pagbibigay, Panginoon, ng mga offerings sa iyo, Lord. Nawa, patuloy, Lord, na i-bless mo pa po ang mga kapatid namin wala pang kakayahan, Lord. Nang sa ganun, makita nila talagang napakasarap, Lord. Napakasarap na makapagbalik, Panginoon, maging kasangkapan kami para mapalawak yung teritoryo mo dito sa lupa, O God. Kaya, Panginoon, maraming salamat dahil patuloy mo kaming pinagkakatiwalaan, Lord, na mga pagpapalang material, Lord, higit sa mga talento, sa mga wisdom, Lord, na mga pinagkakalob mo sa amin. Lord, maraming salamat, O God. Kaya patuloy, Lord, na sa iyo kami, Panginoon, didepende, O Lord. At patuloy, Lord, na gamitin mo yung buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Ano man yung pinagkatiwala mo sa amin, magamit namin ito, Panginoon, sa ikakalawak, Panginoon, ng teritoryo mo dito sa lupa, O God. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Ibabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos ang manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos ang manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos.
Sabi doon, peace be still. So, ang ibig sabihin po niyan, sa ating pong pag-welcome po ng 2025, welcome po natin siya with the peace of God, which surpasses all understanding. Ano po, yung tatagos doon sa pangunawa ng kahit na sinong matalinong tao. Ano po, at sa ating pong takbuhin for the year 2025, isang bangka po ang sinasakyan po natin. Ano po? At sa bangkang sinasakyan po natin, sa pagtawid po natin ng ilog of the year 2025, posible po na makakaranas po tayo ng mga storms. Ano po? Iba't ibang level ng storms. But peace be still sa buhay po natin because sa bangkang sinasakyan po natin, kasama natin si Jesus Christ. Amen po. Tandaan po ninyo, ang tatawirin po natin sa 2025 is a great harvest. Amen po. Mag-harvest po tayo. Mag-harvest po tayo ng dakilang harvest po. Nawa kasama namin kayo sa isang bangkang amin pong sinasakyan. Nakasama po natin si Kristo. Sama-sama po natin i-harvest ang matagal na po nating naitanim. And this year is a great harvest for us in Jesus' name. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat po, Panginoon, sa taong 2024. Tunay o Diyos, napakabuti po ninyo, hindi kayo nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, Lord, sa mga tagumpay na pinaranas niyo po sa amin sa taong 2024. Salamat din, Lord, sa mga testing of life, Panginoon, na naranasan po namin that really strengthen our faith, that really level up our faith unto you, Panginoon. At alam namin, O Diyos, anuman po ang mga naganap sa amin ng taong 2024, naniniwala kami na ito po ay may pakinabang kami sapagat ang lahat ng bagay na gaganap para sa amin, para po sa ikabubuti namin, na sa iyo po ay nagmamahal, na sa inyo po ay tinawag kami, Panginoon. Maraming salamat po at sa amin pong pagharap sa 2025, Panginoon, patuloy po na nandun po ang amin pong pananampalataya, na ikaw po ay kasama namin, na ikaw po ang patuloy namin pararangalan, na ikaw po ang patuloy namin sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At mas lalo namin, Lord, paigtingin ang aming paraan ng paglilingkod sa iyo, sapagkat alam namin, Panginoon, kailanman hindi kayo nagpapabaya, hindi kayo nagkukulang sa bawat isa sa amin, maging sa amin pong mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Iiwanan po namin ang 2024, Lord, ng buong pusong nagpapasalamat sa iyo. At i-welcome po namin ang 2025, Lord, ng buong puso, Panginoon, na patuloy po na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sapagkat alam namin, great is the harvest, Lord, ang haharapin po namin sa taong ito, Panginoon. Kasama ka po namin at ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin sa lahat po ng aming takbuhin. Maraming salamat po. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming bigyan ng masunuring puso. Bigyan mo kami, Lord, ng teachable spirit ay gitigit sa lahat, Panginoon, ang mapagpakumbabang puso, Panginoon, sapagkat sabi sa iyong salita, ang sino mang nagpapakumbaba ay itataas mo, Panginoon. Ikaw po ang magtaas sa amin habang ikaw po ay patuloy naming itinataas sa aming mga buhay, Panginoon, as we continue to humble down, Panginoon. Maraming salamat din, Lord, sa buhay ni Pastora Gracia na ginamit mo po sa aming kalagitnaan. Patuloy nawa, Lord, ang kalakasan, karunungan, ang patuloy mo pong iparanas sa Kanya at patuloy, Lord, ang lahat ng Kanyang panalangin, Panginoon, ay katagpuin po ninyo, Panginoon, sapagkat panalangin na ito, Lord God, ay magdudulot po ng kagalakan sa iyong puso. Panginoon, alam mo po ang Kanyang puso, alam mo po ang Kanyang takbuhin, Panginoon, walang bagay, Lord, na nalilingid sa iyo. Nakikita mo ang Kanyang puso, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Kaya, Lord, ikaw po ang magpala sa Kanya higit sa lahat ang Kanyang kalusugan, ay patuloy mo pong ingatan, Panginoon, sampu ng Kanyang buong pamilya, upang patuloy pa po makapaglingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, dakilang Diyos. Maraming salamat po, Ama, at sa bawat isa, Panginoon, patuloy ko po na itinitiwala po sa inyo ang aking pong mga kapatid na ito, Panginoon, sa aming pong pag-celebrate ng New Year. Ang pag-iingat po ninyo ay patuloy po naming maranasan. At muli, Lord, magkikita-kita kami, Lord, sa first Sunday of the year, Panginoon, nang punong-puno po kami, Lord, ng kagalakan,
punong-puno kami, Lord, ng kasiyahan sapagkat minsan pa, Lord, naranasan po namin ang maingat po ninyong pagkalinga sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung may mga pupuntahan po ang bawat isa, Lord, ingatan mo po sila, Lord, na makarating po sila ng safe and sound sa kanilang mga pupuntahan. Ilayo mo sa anumang kapahamakan, karamdaman, Panginoon, at patuloy, Lord, ng iyong pag-iingat ay maranasan po ng bawat isa, maging ang amin pong mga kapatid na nasa online. Gayon din, Lord, ang pag-iingat, ang iparanas mo po sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. And as we depart in this place, may the love of the Father, may the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Everybody says, Amen and Amen. Ayan, natatapos na po ang ating gawain. Magkamayan na po tayo at mapagpalang bagong taon ho sa bawat isa. Hallelujah!